Knowing God is a very important and a very great journey. To know God, to know His pleasure and displeasure is an important mission for people to do. Ang atin pong pag-aaral ngayon, isang pagsulyap sa God's pleasure. Ano ba ang kasiyahan ng Diyos sa particular story natin pong babasahin? Salamat Panginoong Diyos dahil kayo ay nagpapakilala sa amin. Salamat sapagkat ayon sa pagkakakilala namin sa inyo, kami nakakalapit sa inyo, Panginoon, tumatanggap na inyong mga pagpapala at pagtutuwid. Sa patuloy naming paglapit sa iyong banal na harapan, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami, O Diyos. Cleanse us, Lord, from all our iniquities, from all our sins. Make us whole, make us clean, so we can come boldly into your presence and ask you for blessing. Bless us with wisdom, bless us, Lord, with health, bless us with all the things that we need. And right now, we pray that you're going to bless us, Lord, with enlightenment. Enable us to see you face to face, to hold your hand, to hear your voice, and to follow in your footsteps. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin sa aming kapwa, mga kasalanan namin sa aming sarili, at lalong-lalo sa mga pagkukulang namin sa iyo. At ngayon, hinihiling namin, kayo po ang maging tagapanguna sa gawaing ito, maging tagapagturo. Kayo po ang mangusap, kayo ang marinig namin. Ilalayo niyo kami sa mga kasinungalingan, sa mga gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. At dalangin namin, maluwalhati kayo, maita sa inyong pangalan, at magliwanag sa amin ang inyong presensya. Teach us, Father, bless us, heal us with your words. In the name of Jesus, your Son, we pray. God's pleasure. 1 Kings 3:1-3. Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and married his daughter. He brought her to the city of David. The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David, except that he offered sacrifices and burnt incense on the high places. Ito pong si Solomon, siyempre, yan ay statesman. Therefore, he used lots of diplomacy. And Solomon, as king, made alliances through marriage. His many theological critics would look at this very, very harshly. And this act of marrying foreign women was demonized by some theologians up to now. No, minamasama nila ang ginawa ni Solomon na siya namang talagang estilo nung araw, that kings would marry several women from royal households abroad so that he could have allies. Nagpapatibay ito ng kanyang posisyon na politikal at nagpapatibay din ang relasyon ng kanyang bansang pinangungunahan sa ibang mga bansa, lalo't mga makapangyarihan at mga karatig na mga bansa. A king is a political leader and a political person first and foremost. That's why it would be very harsh to apply all theological requirements of the holy men to those who have to run the day-to-day affairs of state. At ano pa ang nakita natin dito, which was also criticized by many theologians, that Solomon offered sacrifices on the high places. Dalawang bagay. He married an Egyptian princess and he offered sacrifices on the high places. Now, what were the high places? In Israel, especially in old Israel, every town and village had its own high place, an altar of sacrifice, often on the hills above the town. Kadalasan ay tinatawag itong Baal sites because they had been associated with pagan use. But the high places had been used by the patriarchs. Yung mga matataas na burol na pinag-aalayan nila ng mga hayop sa Diyos, unang ginamit yan ng mga patriarchs, no? Nila Noah, nila Abraham, nila Jacob, yung mga nauna. But they became so universal in use that they were almost identified with idolatry. Because even pagan peoples used those places. At kung minsan hindi na malinaw kung sinong naunang gumamit at kung sinong nakikigamit. Now, these religious reformers of the 8th century BC assailed the popular religion as corrupt and licentious. So yung mga religious leaders of Israel, lalo yung mga reformers, sinasalungat nila yung gawain na yon na nag-o-offer ka sa ganon. Because previously, the Israelites were forbidden to take over pagan altars and high places. This is all over Numbers and Deuteronomy.
But in the time of Solomon, pagan high places were being used for the worship of the Lord, the God of Israel. Some religious persons thought that this led to religious apostasy and syncretism. Kaya galit na galit sila. Pero ang given nung panahon ni Solomon, wala pa namang temple. Wala pa talagang pinagdadausan ng ganung mga pag-aalay. Kaya ginagawa sa ganung lugar. Yung mga religious purists, ayaw nun. Kasi gusto nila hiwalay na hiwalay yung Israel sa gawain ng ibang mga lahi. And in some high places, both the Israelites offered to their God and heathen people also made offerings. So kaya sinabi dito, but Solomon was still offering in high places. So yung writer had this attitude na sinasabi niya, okay na sana si Solomon, kaya lang nagpakasal siya sa isang Egyptian woman, hindi Israelite, at patuloy pa siyang nagagawa ng mga handog doon sa mga burol na yon. So merong editorial slant yung pagsulat kasi it was looked at unfavorably. Meanwhile, let's go on with the story. 1 Kings 3:4-5. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. So itong sinasalungat nila at binabatikos na si Solomon na nagagawa ng offering sa high place na ito, which many conservative religious people at that time thought impure, doon sa lugar na yon, gumawa si Solomon ng napakalaking handog. At sa kalaliman ng gabi, sa kanyang pagtulog, kinausap siya ng Diyos. The Lord appeared to him in a dream. So God appeared to Solomon at Gibeon. Remember, this was a place demonized by theologians, but God made His appearance there. Sino ba ang pwedeng pumigil sa Diyos kung gusto niya na i-bless ka saan mang lugar naron? But conservative people have very limited points of view. Tulad lang natin, when we pioneered in using active movie houses for places of worship way back in early 1990s, many conservative people criticized us. Sabi nila, ba't kayo mag-worship sa movie house? Ginamit natin nun kauna-unahan, Greenbelt. Tayo po ang kauna-unahang kongregasyon na gumamit ng active movie houses. Yung iba gumamit, pero movie house na abandoned na, hindi na ginagamit as movie house. But we were renting several theaters sa Greenbelt, doing our worship there. Tapos pag alis natin, may movie. Kasi umagang-umaga lang natin nire-rent dahil wala na tayong pagsidlan ng mga tao natin, bagaman nakapagpagawa na tayo ng building natin nun, pero hindi na tayo kasya. So we had to find a place to put a roof over the people's head while they worship. And it was a place that was available. But many conservative people thought it was unfitting. Dahil daw marami dong movies ay pinapalabas na hindi godly. Pagka meron tayong ganong attitude, wala na tayong pwedeng puntahan kasi lahat ng lugar nagamit na for ungodliness eh. So pagka ganon ka conservative, ikaw mauubusan ng lugar. And you will lose by default because you're going to surrender every place and corner of the planet to people who have used it in an ungodly way. Ano pa natira sa'yo? That's why we redeem places, we purify them through prayer, and use them for God's glory. And in this case, this altar that the conservatives of his time did not like, that's where God made a grand appearance to Solomon and gave him a very, very great offer. God offered a great gift to Solomon sa lugar na yon. Pero tatandaan natin na si Solomon na unang gumawa ng offering. Ang dami niyang binigay na offerings. In response, God also offered. You see, this is a way of understanding God, how God behaves and how God reacts to people. Solomon made an offering, a grand offering, so God made a counter offering. And God made this and gave the offering, sabi niya, ask me for whatever you want. And remember, God made this, though he married an Egyptian princess, and though he made offerings in a high place. So maraming mga hindi pinapalampas ang mga conservative people na sa Diyos, pinapalampas niya. Nakikita natin na sa maraming paraan, mas maluwag at mas madaling kausap ang Diyos kaysa sa mga istriktong relihiyoso mga tao. God did not appear as bothered with this as the theologians of the 10th century sa panahon ni Solomon. Why? Because God cannot be boxed in.
God cannot be limited by legalism or tradition because God is God of all places. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Noong una, ang pinapangarap ng mga Christian churches na walang building, walang masyadong pondo para magpagawa ng building, makagamit naman kahit ng mga movie house na luma. Pero salamat sa Panginoon, we use all the best cinemas of this metropolis over the years. At ngayon, dito tayo ngayon narito. No? The country's largest hall for such a purpose. At naiba, naging bulwagan ng Panginoon itong Folk Arts Theater. Kung iiwas ka ng iiwas sa mga lugar na hindi talaga conventionally identified as church, saan mo dadali ng mga tao? Ang buong daigdig ay nilikha ng Diyos at saan man yan gusto niya na i-bless ka, pwede niyang gawin yon. God can be worshipped anywhere, everywhere, anytime, every time. Hindi pwedeng limitahan ang Diyos. Diyos ng lahat ng panahon, Diyos ng lahat ng lugar. 1 Kings 3:6. Remember, Solomon was given a great offer. Ask for whatever you want. Solomon made an offering and God made a counter-offering. Ano kaya ang hihingi ni Solomon? Alam natin. 1 Kings 3:6. Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day." Paano sumagot si Solomon sa Diyos? Solomon began with praise of God and recognition of his father David. Marunong talaga siyang lumugar. Pinuri niya muna ang Diyos na ang lahat ng nagaganap na maganda sa kanya galing po sa inyo. At ipinagpapatuloy niyo pa ang pagpapala dahil binigyan niyo ang aking dakilang ama na isang anak na tulad ko para magpatuloy sa kanyang mga tungkulin. And we should take note here that despite his errors, his faults, David was called faithful, upright, and righteous. Alam naman natin ang mga pagkukulang ni David. Alam natin ang kanyang mga pagkakamali. Pero noong sinuma total ang buhay niya, when his life was summarized, he was called faithful and righteous and upright. We can see here the great allowance for imperfection. That in all, God was pleased with David. Although David had lapses, although David had imperfections. Ang inalala ng Diyos at ang inalala ni Solomon at hanggang ngayon na inaalala natin kay David, he was called a man after God's own heart. Although there were dark moments in his life, pero hindi yun ang pinili ng Biblia na pagtuunan ng pansin, kundi yung maganda niyang mga kaugalian na ikinalugod ng Diyos. At yan ang sinisikap nating lalo pang makilala. Ano ba ang ikinalulugod ng Diyos? 1 Kings 3:7-9. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Ang ganda ng exchange na nangyari, tinanong ng Panginoon si Solomon sa isang lugar na ayaw i-honor ng mga conservatives. Sabi niya, ano bang gusto mo ibigay ko sa iyo? Bibigay ko anuman. Sabi niya, well, pinili niyo po ako na maging hari ng Israel, subalit ako'y para lang isang musmus na bata. Wala akong kaalam-alam kung paano mamamahala. Ako po isang maliit na tao lang kung ikukumpara sa napakadakilang bayan na inyong pinili, ang bayan ng Israel. You're great people, sabi niya. Napakarami at napakadakila. Kaya bigyan niyo po ang inyong lingkod ng isang pusong marunong kumilala ng tama at mali. At nang sa ganon, ako'y makapamahala ng tumpak na bagay sa dakilang bayan na ito. So nakikita natin dito that Solomon declared his ignorance before the Lord. Sabi niya, I'm only a little child, untrained
and ignorant in statesmanship. I do not know how to do this. And notice, brothers and sisters, that Solomon exalted his people, calling them great, therefore bigger than he. Nakita niyo po ang unang-unang tama na approach itong si Solomon sa kanyang governance? Respect for the people he would govern. Sabi niya, your people are great, I'm only a child. And with that kind of heart, and he asked that he be given wisdom, you will know that he would be a great governor, a great king. Ang problema sa maraming mga bayan, hindi iginagalang nung namamahala yung taong bayan. No? Walang respeto. Kung dayain ng mga nasa gobyerno ang mamamayan, harapan, hubad, hantad, walang hiya, walang pangingimi. Inaari nila na ang isang bayan ay isang damakmak na tanga, na hindi marunong mag-isip o magbilang, walang galang sa tao. Hindi ganyan ang dapat namumuno. Nakita natin ang example dito ni Solomon. Ang una sabi niya, your people are so great and I am so small, so give me wisdom so that I may do justice. Para ako'y maging makatarungan at maging tama, sapagkat hindi ko sila tao, sila'y tao nyo. Hindi ko sila bayan, siya ibayan nyo, at ako inilalagay nyo lang dito bilang katiwala. Dapat naman tama ang gawin ko. So sa dinami-rami ng pwedeng hingin, ang hingin ni Solomon, karunungan. Karunungan para makapamahala. Solomon asked for a discerning heart to govern well, to distinguish between right and wrong, because his people was great. Kitang-kita ninyo ang mga namamahala. Matapos mo mailuklok sa mga opisina, may mga wangwang at hinahawi ka sa daan, mga walang galang sa mga mamamayan na naghahanap buhay, nagtatrabaho, nagde-deliver ng mga tinapay, pandesal, nagtitinda, hinahawi ka lahat matapos maiboto o matapos madaya ang boto, no? So walang paggalang sa taong bayan. Nakikita mo agad na itong uri ng ganitong leadership is not godly. 1 Kings 3:10-13. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life, or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for the discernment in discerning justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. So humingi si Solomon wisdom. Una, wise na siya dahil marunong siyang humingi. No? Hindi naman siya naging wise pagkahingi kasi bago siya humingi, alam na niya kung anong dapat niyang hingin. So meron na siyang katutubong karunungan sa kanya sarili. Likas. Pero lalo pa yun ang pinayaman ng Diyos yung kayamanan na karunungan na yun kasi tama ang kanyang hinihingi. At sabi ng Diyos, sobra naman nakakatuwa ang hiningi mo. Hindi para sa sarili mo lang. Hindi mo humingi ng mahabang buhay para ka mag-enjoy. Hindi ko humingi ng kayamanan para mo lang tamasahin mag-isa. Hindi mo hiniling na mamatay ang mga kalaban mo. Siyempre, political leader, maraming kalaban yan. Hindi mo hiniling na mamatay sila. Pero ang hiniling mo, katalinuhan para makapaglingkod kang mabuti. Sabi, Abas, no problem, ibibigay ko sa'yo. At wala nang rurunong pa sa'yo noon, ngayon at bukas. Yan ang ibibigay ko sa'yo. Sobrang karunungan. At hindi lang yon, ha? Sabi niya, dahil nakakatuwa ka, pati hindi mo hiningi, ibibigay ko. So, ibibigay ko na sa'yo ang kayamanan at karangalan at walang makakapantay sa'yo sa iyong buong buhay. So, the Lord was pleased with Solomon's request for wisdom, for capacity to serve, and to be just. His prayer as a public person was not self-serving, not for long life or wealth or death of his enemies. Ano po ang unang-unang makukuha na natin agad na leksyon? Please God with your prayers. Ano-ano po ba mga pinagdarasal natin? Diba? Ano ang mga contents ng ating mga dasal? Kung minsan naman, mayroon pa magtatawag sa'yo, mag-i-email, magte-text, ipag-pray mo yung ganong team.
ng basketball o ng tennis o ano para manalo. Yung parang pati langit, aabalahin mo pa kung sinong mananalo. Ano naman ang interest ng Diyos sa papanalo yung basketball team A over basketball team B? Di ba? Pag nilakihan mo yung pananaw ng Diyos, pinapamahalaan niya ang buong sandaigdigan, bakit mo siya guguluhin kung sinong dapat manalo? No? Na tennis player. O kahit pa nga, boksingero. Di ba? Siyempre, yung isang bansa ng boksingero, nagdadasal para sa kanya. Bansa nung kalaban niya, hindi ba nagdadasal yun? So, may mga panalangin na alam mo agad na parang hindi masyado makakaskor naman yata sa Diyos sa mga panalangin na ito. No? Kasi self-serving, it serves only a team, it serves only a person. Lalong-lalo po ang prayer ng leaders. Kasi mga personal na tao, of course, we're free to pray for our personal well-being. Pero pag leader ka, may pananagutan ka sa maraming tao, ang prayer mo mas pinag-aaralan ng langit. Para lang ba sa sarili mo o dahil ikaw may katungkulan para makapagbigay ka ng magandang pamamahala. Kaya kayo, kung kayo supervisor, manager, department head, governor, mayor, leader, president ng kumpanya, executive, ang prayer life natin is being scrutinized by heaven. Kasali ba sa prayer mo yung maging mahusay ka para yung mga taong sinasakupan mo ay mapabuti ang buhay? Kailangan tinitingnan natin what is God's pleasure even in our prayer life. Tatay ka, nanay ka, kuya, ate, may mga taong umaasa sa iyo, how do you pray? Sapagkat ang lahat ng taong nasa ilalim ng ating impluensya, kalinga o suporta ay binigay sa atin ng Diyos yan para alagaan natin. Kailangan na inuuna natin na kanilang kapakanan. Personal prayers may be made, but do not forget your duties. That's why God was pleased. Especially if you're a king or a leader or a person of responsibility. Remember God's bonus. He gave Solomon what he asked for, and he also gave Solomon what he did not ask for. Great wealth and honor. So you do not take offense at a blessed man's wealth or a blessed woman's honor. Kung gusto siyang i-bless ng Diyos, hindi ka dapat mainggit o magalit. Nasa sa Diyos yun. Hindi naman niya ipaghihirap na i-bless ka. Ang mahalaga dito mga kapatid, nakita niyo how thoughtful God is. That you don't have to tell God everything that you want. Because God even gave Solomon what he did not ask for. Ganon siya ka-thoughtful. Alam niya kung anong mainam at mabuti. Ang ating pangunahing tungkulin, bigyan siya ng kasiyahan maging sa ating prayer life. At 1 Kings 3:14, to go on, sabi ng Diyos kay Solomon, "And if you walk in my ways and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you a long life." May bonus na naman, hindi naman humingi ng long life yung tao. Para sa Diyos, obedience means long life. Look at David. In spite of his errors, he had a long life. So, as far as heaven's computation is concerned, David was found to be obedient in spite of his lapses. What does this suggest about God? Di ba ang gusto nga po natin, mas makilala pa natin ng Diyos? It seems here, and it's proven by the circumstances, that God is interested in a few important commands and values and forgives other errors and lapses. Meron sa kanyang mahalaga, gawin mo yon. Yung iba, nagkukulang ka, napapatawad, nalalampasan. Basta pahalagahan mo kung ano yung mahalaga sa Diyos. Kaya ang mahalaga po sa ating buhay, mga kapatid, malinaw sa atin, ano ba ang pinakamahalagang duties na ibinigay sa iyo ng Diyos? Gampanan mong mabuti. Doon sa mga ibang bahagi ng iyong buhay na may kulang, may pagkakamali, may kasalanan, iniaasa natin sa kanyang grasya, sa kanyang pagpapatawad. Kasi pag yung a few important things that were assigned to you, na satisfy ang Diyos doon, nagiging siyang napakapala bigay sa iba ng mga bagay ng ating buhay. 1 Kings 3:15, he returned to Jerusalem, stood before the ark of the Lord's covenant, and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. So Solomon made sacrifices, he gave to God, and then he gave to people. Nagpapiesta siya para sa mga tao. Nakita niyo po yung double-edged feasting. That he gave offerings to God, and he gave offerings to his people in the court.
His covenant with God had been signed through this two-pronged offering. Ano pa po ang mga madadagdag natin na mapapakinabang sa kwentong ito at malalaman tungkol sa Diyos? That God's pleasure is premised, focused on certain important matter. That God's pleasure is not substantially diminished by a person's minor shortcomings and lapses. Kanina pa po natin yung pinapaulit-ulit. Na ang Diyos, pag nasyahan dun sa mga konting mahahalagang bagay na iniatang niya sa'yo, ini-assign sa'yo, ibinigay sa'yo, nagiging maluwag siya sa iba nating mga pwedeng maging pagkukulang. Nakakalungkot na ang alam lang natin sa Diyos, akala natin sobra siyang stricto, may hawak siyang mga kidlat, pagka ikaw ay hindi na perfect, papatamaan ka na niya. Hindi siya ganun. Napakabait ng Diyos. At para maging maganda ang ating pakikitungo sa Kanya, unawain natin yung personal na relasyon natin sa Kanya. Malalaman naman natin mga kapatid kung ano ang mga mahalaga sa Diyos na binigay sa iyo. Tingnan mo yung talent mo. Tingnan mo yung time mo, tingnan mo yung treasure mo, yung mga treaties. Kung saan Kanya binigyan ng marami, yun ang inaasahan niya na doon ka magbubunga. At pag doon sa mga inaasahan niya at in-equip niya, binigyan Kanya ng kakayahan, binigyan Kanya ng empowerment, giftings, i-please mo siya doon. Kasi nobody is perfect. So pagka inuna mo na bigyan ng Panginoon ng kasiyahan doon sa mga primary and important assignments mo sa buhay, then you are allowed to be human, to be less than perfect. And we can relax and enjoy life. At kung ganun ang Panginoong Diyos, si David nga natawag pang a man after God's own heart. Si Solomon nga nag-asawa na ng babaeng hindi mananampalataya, nag-alay pa doon sa altar na ayaw nung mga religious conservatives. Binless pa Sa buhay din natin, ang Diyos na hindi nagbabago noon hanggang ngayon, hanggang bukas, makakaasa tayo ng ganung uri ng kabaitan. Hindi yan dapat lisensya para magkulang na lang tayo at magkamali. Pero meron tayong naaasahan na pwedeng hawakan sa panahon na tayo'y kinapos. Sa panahon na tayo'y nadapa o nagkamali, meron tayong pwedeng asahan na Diyos na maunawain, Diyos na mabait, Diyos na mapagpatawad. But please God, in what important mission or calling or assignment He gives you. At kung ang Diyos ay grasyoso sa atin, mapagpatawad, let us also be gracious with others. Let us be gracious with ourselves. Kung minsan naman, ang higpit-higpit natin sa ating sarili, nadaig pa natin ang Diyos. Let us forgive other peoples and our own lapses and errors. And what is important is to focus on your batting average, on the general and overall performance. Hindi ka naman uusigin ng Diyos sa isang munting pagkakamali na gano'n Ang tinitingnan niya yung kabuuan. Papaano ba tayo kumilos, paano tayo nabuhay. The patriarchs who were called righteous after God's own heart went outside of strict theological lines and still received God's appearance, gifts, and pleasure. So sa ating buhay, anong application ng kwentong ito? Let us do our best. That is very, very commendable. If not, let's do our very good. And in moments we cannot even be very good, let's do our good and relax. Have peace, rest in God's grace. Not to be abused, not to be used as a license, but it is a refuge to run to when you run short. When you become short of God's glory. Hindi dapat laging ito ang ating mamalaki na pwede nating takbuhan. Pero sa panahon ng kagipitan, na sa kabila ng ating pagsisikap at paggawa ng pinakamabuting gawin na kinapos, alam nating meron tayong mabait, mabuting Diyos. Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray, each of us had turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. The importance of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ng propeta, para daw tayo mga tupa, nangaligaw lahat.
Alam niyo ang mga tupa, ligawin. Hindi ligawin, ha? Ligawin. Laging naliligaw. Yung mga tupa, pagka naglalakad yan, pila-pila, huwag mo lang di mabantayan, lumiliko na sa kaliwa, sa kanan, may nahuhulog na sa bangin. Hindi sila masyado matatalino. No? Yung kung nahulog doon kahapon, pagdaan ngayon, mahuhulog na naman. Hindi na natandaan na nahuhulog siya doon. No? Mas matalino pa yung mga kambing. Kaya sabi, tayo daw mga tao parang tupa, laging naliligaw. At tayo din nagkakanikanya ng lakad at akala naman natin mga tama tayo. Sabi, oo, talaga nagkakamali tayong lahat para tayong mga tupa. At ang ginawa ng Diyos Ama sa langit para ituwid lahat ng mali, ibinunton ang lahat ng sisi. Ang lahat ng galit at parusa sa kanyang sariling anak na si Jesus. Kaya tayo may tagapagligtas. Mga kapatid, kaya tayo may tagapagligtas kasi magkakamali tayo eh. Nagkakamali at magkakamali pa rin. Hindi talaga tayo magiging perfect. Pero paulit-ulit ako, huwag yung gagawing lisensya para magpakamali-mali. Yan ay inaalala mo lang kung sa kabila ng mabuti mong magagawa, nagkamali ka pa rin, alam mong, papatawarin ako ng Diyos. Basta lalapit ako at magpapakumbaba. Napakainam ng pagtrato sa atin ng Diyos. Mataas ang expectation, pero pag kinapos ka, dito siya nag-ooperate, dito kanya kinakausap. Pag dito ka sa level na to, dito ka rin niya kakausapin. Hindi kanya pinipilit na nandun. Kung nagkahulog-hulog ka sa kaila-ilaliman, nandun pa rin siya. Lulusungin ka pa rin ng Diyos para kaabutin. Kaya ang tao, dapat laging may pag-asa. At hindi natin tinatanggalan ng pag-asa ang mga kapwa natin na nagkakamali. Kasi kung ang Diyos nga, patuloy na nagbibigay sa atin ng pangunawa, di dapat ganun din na ibigay natin sa ating kapwa. Micah 7:19, you will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl our iniquities into the depths of the sea. Nung araw, mga kapatid, hindi alam ng tao na merong hangganan yung ilalim ng dagat. Akala nila wala na katapusan yun. Kaya sabi nila, doon daw itinatapon ng Diyos ang ating kasalanan. Ang ibig sabihin nila, pagkalayo-layo, walang hangganan ng paglayo sa atin. No? So the metaphor used was within the knowledge of the time. They thought that the sea was bottomless. So sabi nila, ganun kalalim ang pinagbabaonan ng Diyos ng mga kasalanan natin. Kita nyo, hindi niya laging inihaharap sa iyo at inuusig-usig ka. No? Pagka hiningi mo na ng tawad, dililimot ng Diyos. Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far He removed our transgressions from us. Gaano kalayo ang silangan sa kanluran? Sabi, ganon kalayo ang pinagdadalhan ng Diyos sa mga kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi na niya yan inuungkat-ungkat, hindi na niya inaala-alala. Pag inihingi mo na ng tawad, pinatawad ka na ang layo-layo niyan, ibilang mo ng wala. Kaya si David, a man after God's own heart. Kaya si Solomon, sa kabila ng lahat, binless. So in our daily life, just strive to please God in your special way. Bawat tao may special na paraan na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Doon ka huwag magkulang. So kung dancer ka, dance to worship. Dance to exalt God and to inspire other worshipers. Singer ka, do your best. Mag-ensayo ka, patuloy ka mag-voice lessons so that you can sing in an ever-improving way. Teacher ka, teach well. Preacher ka, preach well. Giver ka, give well. Kung ano yung assignment mo, please God in that area. And you can relax in other areas. You cannot be expected to be perfect in every area of your life. Kaya nga may Savior. Kaya may 1 John 1:9. But if we sin, no? And if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us all our iniquities. Hayaan yung paulit-ulitin ko at ipakadiin-diin na huwag yung gagawing lisensya yan. Kasi alam naman ng Diyos kung inaabuso nyo yan eh. No? Alam niya kung ginagawa mo lisensya. Alam niya naman kung nagsisikap ka, kinapos lang talaga, doon ididudugtong yung grasya niya sa hindi mo na kayang gawin pa. So what is God's pleasure? Maliwanag sa Biblia ang mga ikinalulugod ng Diyos, good deeds. Paggawa ng mabuti sa kapwa. And internal righteousness, kalinisan ng puso.
especially towards our fellow men. Na wala tayong malisya, hindi natin sila pinagbabalakan ng masama, hindi natin sila ginagawan ng masama. What is God's pleasure in you? You will know it by your giftings. Kung saan ka binigyan ng Diyos ng tanim, doon siya umaasa ng ani. So kung bibiguin ng Diyos sa area na yon, sapagkat yun ang kanyang binabantayan at yun ang napakahalaga sa kanya. Sa buhay na ito, ano po ang natutunan natin kay Solomon? Marami. Pero isa, unahin ang kasiyahan ng Diyos, unahin ang ikasisiyan ng Diyos. At pag natuwa sa iyo ang Diyos, siya na ang bahala na magbigay sa iyo ng ibang bagay na hindi mo hinihingi. So huwag nating atupagin, humingi ng humingi, ang ating asikasuhin, hanapin ang kanyang kaluwalhatian, maglingkod na mabuti, at ang ating buhay, ialay natin na maging extension ng kanyang mga kamay, paa, bibig, para tayo makapamahala, makapaglingkod na mabuti. Isang paraan para kilalanin ang ating Diyos. Aming Ama sa Langit, salamat sa iyong mga dealings with Solomon and with David, na nakita namin, Panginoon, na kahit may pagkukulang sila, binless mo. Lumalakas ang loob namin, Panginoon, na patuloy na mabuhay, umasa, sapagkat kami na mga patuloy din naman nagkukulang, ay meron ngayong pinangahawakan, isang Diyos na marunong magpatawad at marunong magbigay ng mga kailangan namin, higit pa sa aming inaasahan o hinihingi. Ang dalangin namin, Panginoon, gawin mong malinaw sa bawat isa sa amin, kung ano yung konti, ano yung mahalagang papel na ibinibigay mo sa amin, kung saan namin kayo pwedeng bigyan ng kaluwalhatian. Kung paano binigyan mo sa Solomon ng papel na maging hari at mamahala, at natuwa ka sa kanyang kagustuhang mamahala ng mabuti, ipaalam mo sa aming malinaw kung ano ang papel na pinagagawa mo sa amin, Panginoon, at nang ito yung magampanan din naming mabuti. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Ito yung magandang oras para isipin, ano nga ba ang assignment natin sa Diyos? Ano nga ba yung mission? Ano nga ba ang ating mga giftings, mga kakayahan, at doon niya tayo inaasahan to be excellent? Panahon din ito para makipagsulit, mag-report sa Diyos na inyong performance at patuloy na humingi ng lakas. Let's bow before the Lord, and in a moment of silence, suriin kung ano ang ating performance. Papaano tayo naglilingkod at nagbibigay ng luwalhati sa Kanya.